Welcome to my channel. Sa bidyong ito, alamin natin at tuklasin sa pamamagitan ng mga talatang karunungan buhat sa banal na kasulatan, walang iba kundi ang Biblia. Kailan sinabi ng Diyos kina Adan at Eva, magpalaanakin kayo at magpakarami, bago ba matukso at madaya ng si Eva? Basahin natin ang Genesis 1:27. Alamin muna natin kung saan nagmula ang tao. At nilalang ng Diyos ang tao ayon sa kanyang sariling larawan. Nilalang niya sila na lalaki at babae. At sa Genesis 1:28, ganito ang sinasabi. At sila'y binasbasan ng Diyos, at sa kanila'y sinabi, kayo'y magpalaanakin at magpakarami, at kalatan ninyo ang lupa at inyong supilin. Maliwanag na sinasabi sa Genesis 1:28 na binasa natin, binasbasan ng Diyos ang lalaki at babae. Kanila'y sinabi, palaanakin kayo at magpakarami. Kailan ba sila binasbasan at sinabing magpakarami? Alamin natin sa mga taong lingkod ng Diyos ng una. Umpisahan natin sa unang tao na pinangakuan ng Diyos na paggagalingan ng maraming bansa. Walang iba kundi si Abraham. Gagawin kitang malaking bansa at ikaw ay aking pagpapalain at padadakilain ko ang iyong pangalan. Paano ba nagkaanak si Abraham? Paano ba sila dumami? Sa kanyang ikaapat na lahi, ba naglihi si Sarah na kanyang asawa? Paano rin ba naglihi si Rebecca, asawa ni Isaac na anak niya? At paano rin naglihi si Leah na asawa ni Jacob na apo niya? Ang lahat ng mga katanungan ay masasagot sa pamamagitan ng unang taong pinagmulan ng lahi. Walang iba kundi si Adan. Ahin natin ang Genesis 4 talatang 1. At nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa. Siya ay naglihi at pinanganak si Cain. At sinabi, nagkaanak ako ng lalaki sa tulong ng Panginoon. Napakaliwanag sa talatang ito na nakilala muna ng lalaki si Eva bago ito naglihi hanggang sa manganak. Kaya para matupad ang sinabi sa kanila ng Diyos, dapat makilala muna nila ang isa't isa. Kailan ba nila nakilala ang isa't isa? Bago ba o pagkatapos matukso at madayas ng si Eva? Basahin natin ang talatang nagsasabi kung paanong tinukso hanggang sa nadaya ng ahas si Eva. Basahin natin ang Genesis 3:1 hanggang sa talatang 7. Ang ahas nga ay lalong tuso kaysa alinman sa mga hayop sa palang na nilikha ng Panginoong Diyos. At sinabi niya sa babae, tunay bang sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain sa alinmang punong kahoy sa halamanan? At sa talatang 2, ganito ang sinasabi, at sinabi ng babae sa ahas, sa bunga ng mga punong kahoy sa halamanan ay makakakain kami. Datapot sa bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng halamanan ay sinabi ng Diyos, huwag kayong kakain niyaon, baka kayo'y mamatay. At sinabi ng ahas sa babae, tunay na hindi kayo mamamatay. Sapagkat talastas ng Diyos na sa araw na kayo'y kumain niyaon ay madidilat nga ang inyong mga mata at kayo'y magiging parang Diyos na nakakakilala ng mabuti at masama. Nang makita ng babae na ang bunga ng punong kahoy ay mabuting kainin
ay pumitas siya ng bunga, niyaon at kinain. Binigyan din niya ang kanyang asawang kasama niya at ito'y kumain din. Ano ang nangyari nang matapos nilang kainin ang bunga ng punong kahoy? Basahin natin ang huling talatang 7. At nadilat kapwa ang kanilang mga mata at kanilang nakilalang sila'y mga hubad at sila'y tumahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panapal. Maliwanag sa mga nabasa nating mga talata na nang madaya ng ahas at si Eva at nakakain ng mga bunga ng punong kahoy, saka pa lamang nila nakilalang sila'y hubad. Saka pa lamang sila nagkaroon ng malisya at nakaramdam ng pita ng laman. Kaya nga natupad ang sinabi ng Diyos sa tao na sila'y magpalaanakin at magpakarami. Pagkatapos madaya ng ahas si Eva, dahil nakilala na nila ang isa't isa. At ito'y unang nangyari sa binasa nating una sa Genesis 4 talatang 1 na sinasabi, at nakilala ng lalaki si Eva na kanyang asawa at siya'y naglihi at ipinanganak si Cain. At dito na nag-umpisang dumami ang tao. Basahin natin ang Genesis 3 talatang 20. At tinawag na Eva ng lalaki ang kanyang asawa sapagkat siya ang naging ina ng lahat ng mga nabubuhay.